Una siyang napabalitang nawawala noong May 5, 2026. Naging laman ng social media ang kanyang larawan kasama ng mga panawagan na kung sino ang nakakaalam o maaaring nakakita sa kanya. Makalipas ang 3 araw na paghahanap ay natagpuan si G. Rose Luod, subalit wala na itong buhay at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Natatabunan ng basura sa gitna ng matataas na damo malapit sa Dalampasigan sa Sitio Talisayan, Barangay Dulho, Panglao, Bohol. Ano kaya ang nangyari kay G. Rose Luod at sino ang lalaking gumawa nito sa kanya? Nakaharap sa kasong pagpatay ang isang 37 anyos na lalaki matapos mag-surrender at aminin ang pagpatay nito sa 18 anyos na babae na sariling kamag-anak nito sa bayan ng Panglao sa lalawigan ng Bohol. Unang na-missing ang biktima na nakilalang si G. Rose Luod, residente ng Sitio Talisay sa Barangay Dulho. May 8, 2026, araw ng Biyernes, habang naglalaban ng liwanag at dilim nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Panglao Police Station. Base sa natanggap nilang report ay may natagpo ang katawan ng isang babae malapit sa Dalampasigan na nasasakupan ng Sitio Talisayan, Barangay Dulho, Panglao, Bohol. Agad na tumugon ang grupo sa pangunguna ni Police Major Sherwin Distora, ang Chief of Police ng Panglao. Pagdating nila sa area, sa gitna ng masusukal at nagtataasang damo ay doon nila nakita ang biktima. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay malapit lang sa Dalampasigan at walang kabahayan sa area. Sa halip, ang malawak na lupain doon ay bakante at binabalutan ng malalago at nagtataasang damo. Maliban dito, dahil nga isolated ang lugar ay ginawa na itong tambakan ng basura ng mga residente na naninirahan malapit sa dagat. Kasama ng tambak na basura ay naroon nakahandusay ang isang babae, nakasuot ng itim na t-shirt at itim na short na punit at wala na itong suot na pangloob na kasuotan, kaya naman malaki ang posibilidad na ang biktima ay ginahasa bago pinatay. Sa kalagayan ng katawan ay nasa stage of decomposition na ito at tinatayang nasa 2 hanggang 3 araw na itong patay. Nang mga panahon na iyon ay isang babae lang ang nawawala at 3 araw nang pinaghahanap ng kanyang pamilya. Ito ay ang 18 anyos na si G. Rose Luod. Base sa kasuotan nito at build ng kanyang katawan ay maaaring ito na nga ang nawawalang dalaga. Agad din naman itong nakumpirma nang kilalanin nito ng kanyang ama at tiyahin na nagtungo sa Bohol mula Mindanao para hanapin siya. Sino ba si G. Rose Luod at bakit kaya niya sinapit ang masakit na katapusan? Si G. Rose Luod ay tubong Plaridel, Misamis Occidental sa Mindanao, kung saan ito lumaki at nag-aral. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mahihirap na pamilya na naninirahan sa Plaridel, Misamis Occidental. Bata pa lang si G. Rose ay kapansin-pansin na ang magandang pisikal na anyo ng dalaga. Dahilan kaya naman marami sa kanyang mga kababata ang nagkakagusto sa kanya. Sa kabila ng kahirapan ng buhay ay pangarap ni G. Rose na makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman dahil bakasyon at nais na makaipon sa halip na manatili sa kanilang bahay at maghintay sa pasukan ay ninais ng dalaga na maghanap ng trabaho. Sakto naman na ng mga panahon na iyon ay umuwi sa kanila ang kanyang tito, ang 37 years old na cook na si Elmo Luod. Sinabi nito na naghahanap ng service crew ang kanyang amo sa Bohol at maganda ang sweldo. Ito na ang nakitang opportunity ni G. Rose para makaipon, kaya naman pinilit niya ang mga magulang na payagan siyang sumama sa tiyuhin sa Bohol para magtrabaho. Dahil sa kilala nila si Elmo at may tiwala sila dito ay pinayagan nila ang dalaga. Bago umalis ng Plaridel, Misamis Occidental ay ilang beses pa nilang inihabilin si G. Rose sa kanyang tiyuhin. Nangako naman ito na iingatan, poprotektahan at babantayan niya ang pamangkin. Kasama ang tiyuhin ay umalis ang isang masigla, malusog at punong-puno ng pangarap na dalaga sa Misamis Occidental. Pagdating ng Bohol ay pansamantala itong nanirahan sa Barangay Libaong, Panglao, kung saan din naninirahan ang kanyang teto Elmo. Bagamat nasa magkahiwalay silang silid ay nasa iisang compound lamang sila naninirahan. Pagdating ng Panglao ay agad na pinakilala ni Elmo si G. Rose sa kanyang amo sa isang barbecue restaurant at agad namang natanggap ang dalaga bilang service crew.
Habang nasa Panglao ay araw-araw na tumatawag si Jiro sa pamilya sa Misamis Occidental at ina-update sila sa kanyang kalagayan. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Maayos na nakapag-adjust si Jiro sa Panglao at unti-unti na rin siyang napalapit sa mga katrabaho at amo. Hanggang sa isang masamang balita ang matanggap ng kanyang pamilya. May 6, 2026 nang matanggap ng pamilya ang balita na nawawala si Jiros. Sa report, May 5, 2026 ng gabi ay nakapag-message pa ang dalaga sa kanyang pamilya kung saan nabanggit nito na magtutungo siya sa pinapasukan para kumuha ng kanyang sahod mula noon ay wala na. Hindi na nila ito makontak at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Sa salaysay ng kanyang Tito Elmo, gabi ng May 5, 2026 ay kasama niya pa si Jiros na uminom nang magpaalam ito, subalit hindi na ito nakabalik pa sa kanilang inuupahan. Dahil sa nangyari, ay agad na nanawagan ng pamilya sa social media sa kung sinong nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng biktima, subalit bigo sila na makakuha ng impormasyon. Sa kabila ng kawalan ng pera at panggastos mula Plaridel, Misamis Occidental, ay nagtungo ang ama at tiyahin ni Jiro sa Bohol para tumulong sa paghahanap. Inireport na rin nila ang pangyayari sa mga pulis na agad din namang nagsagawa ng search operation. Una na nilang pinag-aralan ng ilang CCTV camera sa mga daan na maaaring dinaanan ni Jiros mula sa tinutuluyan nito papunta sa trabaho. Sa kuha ng CCTV camera ay nakita ang dalaga na naglalakad kasama ang tiyuhin sa McDonald's sa Alona area, sa Tawala, Panglao. Huling nakita ang dalawa na naglalakad patungo sa dalampasigan ng bandang alas 3 ng madaling araw. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw ay muling nakitang naglalakad si Elmo Luod pabalik. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na niya kasama si Jiros. Dahil dito ay nagkaroon na ng hinala ang mga pulis na maaaring alam ni Elmo Luod kung nasaan ang dalaga at hindi rin tumutugma ang salaysay nito sa kuha ng CCTV. Ganun pa man ay nanatili itong POI dahil sa nawawala pa rin si Jiros at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. May 8, 2026 sa ginawang bayanihan na search at rescue operation ay natagpuan ang katawan ng dalaga sa tambakan ng basura malapit sa dalampasigan sa Sitio Talisayan, Barangay Dulho, Panglao, Bohol. Nakitaan ang dalaga ng malalim na sugat sa kanyang dibdib at hinihinalang biktima ng panggagahasa dahil sa sira at punit ang suot nitong itim na short at wala itong suot na pangloob na kasuotan. May 9, 2026 sa kalagitnaan ng investigasyon ay sumuko sa tanggapan ng Panglao Police Station ang 37 years old na si Elmo Luod, ang tiyuhin ng biktima. Sa kanyang pagsuko ay ilang nakakagulat na revelasyon ang kanyang isinalaysay. Ayon sa kanya ay siya nga ang huling kasama ng pamangkin noong gabi ng May 5, 2026 bago ito mawala. Sa kanyang salaysay ay nag-inuman sila nang magkaroon sila ng di pagkakaunawaan at pagtatalo hanggang sa makasakal niya ito at tuluyan nitong malagutan ng hininga. Itinanggi niya rin na ginahasa niya ang biktima. Sa kabila ng binigay niyang sinumpaang salaysay, hindi ito tumutugma sa mga ebidensya na nakalap ng mga investigador at ng SOCO. Sa halip sa resulta ng investigasyon ng PNP lumalabas na matapos mag-inuman ay lumabas na magkasama ang dalawa base na din sa kuha ng CCTV. Marahil ay nagkayayaan ng magtito na maglakad-lakad sa tabing dagat at lumahanghap ng sariwang hangin. Pagdating sa lugar ng mapatapat sa masukal na bahagi ng damuhan ay dito na ito inatake ng suspect at matapos ang masamang balak ay tsaka niya ito sinaksak sa dibdib bago iniwan. Sa ngayon, ang suspect ay sinampahan na ng kasong pagpatay at maaari pa itong madagdagan ng kasong panggagahasa. Depende sa magiging resulta ng autopsy sa katawan ni Jiros Luod. Hindi naman makapaniwala ang pamilya na magagawa ni Elmo Luod ang karumaldumal na krimen sa sarili niyang pamangkin at kadugo. Sino namang mag-aakala na ang tao palang pinagkatiwalaan nila at taong inakala nilang poprotekta at mag-iingat sa dalaga ay ang siya palang taong gagawa ni dito ng masama at puputol sa mga pangarap ng dalaga.
Sa ngayon ay humihingi ng tulong ang pamilya ni Giros para maiuwi na nila ang kanyang katawan sa Misamis Occidental. Kasabay nito ay isa lang ang kanilang nais, ang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya at mapanagot ng tuluyan ang may sala.